Ayan, once again mga kalakwatsero, ito si Art Nava ng Lakwatserong Kulit Charity Group. Ayan. At ito po yung bahay ni Tatay Julito Kabasag na ating binigyan po ng kaunting tulong at handog para sa kanilang kabuhayan. Ayan. Pasok po tayo, tignan natin yung kanilang bahay. Ito po mga kalakwatsero ang kanilang bahay, mga kalakwatsero. Ayan. Dito po sila nagkakasya ng kanilang mga anak, ng kanyang pamilya. So talagang ano po yung kanilang bahay, yung kanilang kalagayan sa buhay. Ayan. Sobrang salamat din po sa mga taong naniwala, nagtiwala at patuloy na sumusuporta kay Lakwatserong Kulit at sa Lakwatserong Kulit Charity Group. Magandang umaga po sa inyo lahat. Ito po si Art Nava ng Lakwatserong Kulit Charity Group. Ngayon pong umaga, August 17, 2025, andito po tayo sa bayan ng Quezon, Barangay Dulong Bayan, Purok 5, kung saan dadalhin po natin yung ating mga naipong handog para kay Julito Kabasag at sa kanyang pamilya. Siya po mga kalakwatsero ng ating isang pamilyang pahasayahin at paliligayahin. Sabi ko nga po, hindi namin kayang baguhin ang kanyang buhay, ngunit kaya namin pasayahin at paligayahin ang kanyang pamilya. Bago po ang lahat, gusto pong magpasalamat sa mga taong nasa likod lagi ni Lakwatserong Kulit, yung aking mga kasamahan po sa charity, sa pangunguna po nila Ate Yoli Beltran, Ate Ami Agdoro, Ate Malu Bubida Isidro Joaquin, Ate Suset Cabusas, Ate Bulit Obispo, Rupert Pangilinan, ayan, si Kuya Arnold Yalong. Magandang umaga po. Binabati ko mga kalakwatsero, ang mayor po ng aming bayan, Mayor Mariano Noriel M. Hoson, ang vice mayor namin, Ma'am Josie Hoson, at sa kanya pong lahat ng mga konsehales. Binabati ko rin po ang kapitan ng aming barangay, Kapitana Vita Santa Ana Salvacion. Magandang umaga po mga kalakwatsero at samahan niyo po kami sa umagang ito at atin pong susugurin ang bahay ni Julito Kabasag. Magandang umaga po. Hello, magandang umaga mga kalakwatsero. Ito po si Art Nava ng Lakwatserong Kulit Charity Group. Kasama po yung ating mga kasamahan sa Lakwatserong Kulit. Andito po tayo ngayon sa Purok 5, Barangay Dulong Bayan, Quezon, Nueva Ecija, kung saan dadali na po natin yung ating napagsama-samang handog para sa pamilya po ni Julito Kabasag. Ayan, magandang araw po at samahan niyo po kami mga kalakwatsero. Let's go! Tao po. Tao po, magandang umaga. Ay, hello po. Ayan, magandang umaga. Ayan. So, hindi na tayo kakasya, maghiram na lang tayo ng bangkuan. Hiram na lang tayo ng bangkuan po para ano. Pwede po ba dyan? Ayan, dito tayo. Dito. Okay. Upo po. Tapos yung mga anak sama dito yung mga anak. Upo ka rin. Tapos asin commander mo? Yung mga anak niyo po. Ay, mga anak. Halika kayo rito. Ganito yung mga anak. Hindi pwede. Patay. Plato. Asan si... Anak yung asawa. Dito ka. Okay na, 5 lang, 5. Kami, sila lang. Yeah. Gumawa pa kayong bangko. Dito na po.
Dito na po, dito na po. Alin na kayo? Dito. Dito po, dito po. Po na po, ayan. Hindi, okay na po, okay na yung ano, okay na yung 5 bangkuan. Okay na yung 5. Hindi na kami uupo. Dito. Hoy. Ayan mga kalakwatsero, mga kasama natin sa charity. Ito yung pinakikilala ko sa inyo ang pamilya ni Tatay Julito Cabasag. Ayan, ang kanyang asawa at ang kanyang mga anak. Ayan. Si Tatay Julito Cabasag, lingid sa kalaman ng iba, ang kanyang kinabubuhay ay pagigitara at yung pamamalimos. Ayan. Ngayon, yun yung ibinubuhay niya sa kanyang pamilya. Isang araw, umuulan, hindi siya makalabas. Ang ginawa niya, nagpunta siya doon sa pinagtatrabaho ng biyanan niya, gumagawa ng hollow blocks. Umextra siya doon nung araw na yon. Sa kasamaang palad ngayon, naipit nung kanyang daliri nung machine. Hindi siya makapaghanap buhay. Ang tumutulong lang sa kanila ngayon, itong mga kapitbahay na nandito nakapalibot. Yun yung nagbibigay ng tulong sa kanya. Nung na-aksidente siya sa trabaho niya? Hindi. Nag-ano siya, nag-extra lang. Sa trabaho, Extra siya. nag-extra. Pero kahit nag-extra siya doon, may pananagutan pa din po yung amom niyo po. Yung pinasukan niya. Yung pinasukan po. Wala rin, may sakit rin yung pinarkuhan ko. Pero kahit pa paano po, kahit konting man lang concern po sa inyo, binigyan po ba kayo? Binigyan kami ng kalahating bulto at saka binigyan ako ng pambiling gamot. Ayun lang po. Ayun lang. Pero yung medication Konti. niyo po, hindi na po kayo binigyan. Wala. Okay. So ngayon, ano na po yung Status. status po, ano lang update po yan sa kamay niyo po? Nagpa-check up na po ba kayo? Nagpa-check up na. Nagpa-check up na kayo, tapos Nagpa-check up na ako. Kailan na-check up yan? Mula Mula nung simula, naulit, hindi pa. 5 beses ako nagpa-check up. so ngayon, may iniinom po ba kayong antibiotic dyan? Wala pa po, naubusan na ako. Ubusan na kayo. So ngayon, ano na po yung, pero ito, makakagalaw pa naman. Ito. Hindi ba konektado? Hindi. Hindi, ito lang, mga daliri lang na ano. Okay, tayo. So, dapat, may antibiotic po kayo dapat inumin ha. Kasi, ang yung mga ganyan kasi tayo, lalo na po yung environment nyo dito, yung ganyan na po, kailangan po kasi malinis lagi yan. So, advice ko po sa inyo, kung may bayabas po kayo dito, maglaga po kayo yan, hugasan nyo po. Kasi po, yung bayabas, isang antibiotic po na herbal. So, iano nyo po, ilalagaan nyo, hugasan nyo po yan, na makaiwas po kayo sa infection. Yun lang po. Ano na lang. Okay. So, ilan ang anak nyo, Tay? Ito. 3. Puro babae, isang lalaki. 2 babae. 2 babae. Ano naman, misis, yung trabaho niyo po? Wala. Dito lang kayo sa bahay. Si tatay lang po naghahanap buhay. So, kung bibigyan po kayo ng livelihood program dito ng ano ninyo, pwede kayong, kumbaga, kaya nyo po ba? O, pati hindi po kayo manghingi doon po sa LGU ninyo. Para sa bayan nyo dito. Punta po kayo ng LGU. Manghingi po kayo ng tulong doon na para makapaghanap buhay si nanay para po sa inyo. Kasi yung sitwasyon ninyo po tayo, sa totoo lang, nasa linya na po kayo ng forest eh. Yung ba yung pinakamahirap na pamilya. Kaya dapat po ang LGU po sa inyo, nag-update po sa inyo. Oy, Archie, pakitulungan mo si nanay yan. Punta ka ng LGU, manghingi ka na ng tulong sa kanya para mabigyan siya ng hanap buhay. Ganun na lang gagawin mo. Para nga kahit papaano, may income naman po sila. Na pumapasok sa kanya. Oo. So, yun na nga. Kasi Yun yung, sa sitwasyon ni tatay, hindi yaya kakayanin. kasi nag-aaral lahat ng Nag-aaral anak niya. siya, tapos may diferensya pa sa kunti, lalo na yung kamay niya, hindi na makapagtrabaho ng maayos. Maayos dahil nabawasan. Mm-mm. So ngayon, Ana, yun na lang po ha. At kung may time ka, pwede mo sa tulungan doon.
kung ano mga requirements, tulungan nyo ng barangay. Dito, ang barangay dito, kung saan po kayo nakatira, ha? Ano na lang po, pati yung mga anak ninyo, para mabigyan po ng ano ng DSWD. So yun na lang. Yun na lang yung maipapangako ko sa kanila. Mm-mm. Tutulungan ko sila para magkaroon ng kabuhayan sila dito. Oo, Ng ganun na lang ano po. nang yun na lang yung ano. Ipapangako ko sa kanila na gagawa tayo ng paraan para magkaroon sila ng hanap buhay. Yung pamilya nila para matulungan ni Mrs. yung kanyang asawa. May pumunta na ba sa inyo na taga DSWD? Ah, kaya pala, Chi. Chi, ayun na lang ang project mo ngayon, Chi, ha? Opo. DSWD, ha? Para matulungan mo. Opo, yun po ang project ko na ngayon. Ayan. So mga kalakwatsero, ayan, nakita niyo yung sitwasyon ng pamilya nila dito, ni Ate Julito sa kanong kanyang mga anak. So, yun yung ating isang mayapangako. Tutulungan natin sila para magkaroon sila ng kabuhayan. Ayan, ng kanilang livelihood. Gagawa tayo ng paraan. Ayan. Pero bago yan, ibibigay na natin yung ating pasalubong para sa kanila. Ito na po, ha? May konti Ayan. kami. Bibigay na po natin yung kanila pong ayan. Pasensyahan na lang po, ha? Ayan. Ito po yung aming nakayanan para sa inyo. Pagpasensyahan nyo na po, yung aming maliit na handog para sa inyo. Ayan. Dadali ng ating mga kasamahan. Yung handog namin na napagsama-sama ng ating mga kalakwatsero ng lakwatserong Alam mo Kulit tayo, swerte nyo. Kasi sa kadami-dami po ng nag-ano po sa amin, binaraffle po namin ito kung sinong mabubunot namin eh. Swerte nyo po, kayo pong nabunot. Ba't yung sasakyan? Dapat pinasok na Wag! dito. Hindi akin yung sasakyan, wag naman. Ayan. Dito lang pa, dito sa harapan. Sa harapan, ayan. Ayan, yung aming grocery, kaunting grocery, bigas, then meron tayong mga damit na dala-dala. May mga damit tayong nagdala-dala na mula sa mga kasamahan namin from Binyan, Laguna, Bacoor, Cavite, Tondo, Manila, Quezon City, Parañaque, then Fifth Avenue, Caloocan, at syempre, taga-barangay Dulong Bayan. No? Di ba? Taga-barangay Dulong Bayan. Ayan. Baka naman kayo Ayan. May kasunod pa po yan. Pakihawak mo. Ganito. Meron pa? Meron pa doon? Ayan. Lahat po nung nandito, ayan, makakatulong para sa inyo. Habang hindi okay pa yung Tatay Julito, may mga damit ng bata, may mga damit ninyong mag-asawa, may, hindi naman ano po yan, hindi na masyadong kanyan. Tapos may bag, may mga payong tayo dyan, na may mga plato. Bago po yung plato, yan. Na pinagtulong-tulungan po ng mga lakwatserong kulit ng mga members namin, ng kaming lahat, para po sa inyo yan. Bigay po namin yan para sa inyo. At yung pangako nga namin na gagawa ng paraan ang aming charity para magkaroon kayo ng kabuhayan. Yan. Palakpakan ulit. Okay. At nagpapasalamat din po kami sa lahat ng kapitbahay po ni Tatay Julito Kabasag na tumutulong lagi sa kanila, hindi nag-asawang tumutulong. Alam na niyo po kung sino kayo. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ayan. At hihingi natin ng kaunting pananalita. Siyempre yung sa Tatay Julito. Maraming salamat sa binibigyan niyo sa akin ngayon. Ngayong araw na ito. Kasi ganito ang buhay ko. Maraming salamat po sa inyong lahat. At hindi pa po dyan natapos. Kasi bukod po dyan, meron kaming kaunting tulong para sa inyo. Ayan, napansimula para sa inyo. Galing po sa Lakwatserong Kulit Charity Group. Ayan. Hindi po kami nanghingi sa ibang tao. Ito po ay tulong-tulong na pinag-ipunan ng aming grupo. Maraming salamat po sa lahat. Ayan. Thank you po.